Kabanata 726 ng A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Immortal Realm. Kabanata 726, bawat segundo ay mahalaga. Magandang ideya iyan, makikipag-ugnayan ako sa kanila ngayon din, sabi ni Shi Chuankong, at gagawa na sana siya ng handsil nang pigilan siya ni Han Li. Ipaubaya mo na sa akin, kasamang The Whist Chi. May ilang bagay akong kailangang sabihin sa kanila tungkol sa mga nangyayari sa loob ng mga kuta ng pagpino ng manika. Kailangan nating tiyakin na makakagawa sila ng sapat na kaguluhan habang sinisigurong walang mapapansing kakaiba si Guemo. Tumango si Shi Chuankong bilang tugon, at kinausap ni Han Li si Mo Guang sa pamamagitan ng kanilang spiritual connection, saka ipinaalam sa kanya ang kanilang kasalukuyang sitwasyon at ang planong kanilang binuo. Isang pasilidad sa pagpino ng manika. Hindi katakataka na mahigpit ang bantay sa lugar na iyon. Hindi mahirap gumawa ng kaguluhan doon, at tiyak na magagawa ko iyon nang walang iniiwang bakas, ngunit medyo abante ang mga restriction doon, at magiging mahirap ang palihim na pagpasok sa pasilidad, sagot ni Mo Guang. Hindi yan problema, mayroon akong lihim na teknik para makalagpas sa mga restriction, sabi ni Han Li, saka ipinasa kay Mo Guang ang lihim na teknik ni Shi Qinghao. Sige, kung ganoon, hindi na dapat magkaroon ng anumang problema, tugon ni Mo Guang. Sa sandaling umalis si Guemo, uutusan ko si Shi Chuankong na ay teleport kayong dalawa papunta sa amin. Tiyakin ninyong mag-ingat ng husto at huwag mag-iwan ng anumang aura fluctuations na maaaring matukoy ni Guemo, paalaala ni Han Li sa seryosong boses. Nagbigay ng positibong tugon si Mo Guang bago pinutol ang voice transmission, at idinilat ni Han Li ang kanyang mga mata bago maikling isinalaysay kina Shi Chuankong at Fox 3 ang kanyang pag-uusap kay Mo Guang. Sige, maghanda na rin tayo rito para tiyaking magiging matagumpay ang plano, sabi ni Shi Chuankong, saka gumawa ng isang handsil, at 4 na itim na talisman ang lumipad palabas ng kanyang mga manggas, na may nakasulat na mga salitang silangan, kanluran, timog, at hilaga sa sinaunang sulat. Ang 4 na talisman ay dumaikit sa mga pader ng gilid na bulwagan sa kanyang utos, pagkatapos nito ay naglakad siya patungo sa pasukan ng bulwagan upang magmatsyag sa mga nangyayari sa labas. Balisaring naghihintay sina Han Li at Fox 3, at lumipas ang ilang minuto nang walang anumang nangyayari. Anong nangyayari? May nagkaproblema ba sa panig ni Mo Guang? Tanong ni Fox 3 sa nagmamadaling tinig. Malapit nang mawala ng bisa ang epekto ng pagtatago ng kanilang mga talisman. Matapos ang ilang pag-iisip, nagpasya si Han Li na huwag munang kontaken si Mo Guang sa pamamagitan ng voice transmission sa takot na maabala ito, at sinabi niya, kakailanganin ng oras para makarating silang dalawa sa pasilidad ng pagpino ng manika, kaya maghintay pa tayo ng kaunti. Sa sandaling matapos siyang magsalita, isang mahinang kalabog ang umalingaw sa kalayuan, na tila may sumabog, at sinundan agad ito ng isa pang mapurol na kalabog. Bahagyang natigilan ang trio ni Han Li nang marinig ito, pagkatapos nito ay lumitaw ang nagagalak na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Isang makapal na hanay ng itim na usok ang pumapailan lang mula sa mga kuta ng pagpino ng manika, na sinasabayan ng tunog ng dumadagendong na mga pagsabog, at ang mga infernal servant malapit sa mga pintuan ng lungsod ay agad na nagkagulo sa takot nang makita ito. May nangyayari sa mga kuta ng pagpino ng manika. Kailangan nating magulat kay Panginoong Guemo. Sigaw ng isa sa mga infernal servant. Sa mismong sandaling ito, biglang lumitaw si Guemo mula sa kawalan sa labas ng palasyo, at karga niya ang parehong puting hayop kanina habang may bakas ng gulat sa kanyang mukha. Kaagad pagkatapos yun, ipinatapak niya ang kanyang paa sa lupa at mabilis na lumipad patungo sa mga kuta ng pagpino ng manika bilang isang guhit ng itim na liwanag. Natuwa ng husto si Shi Chuankong nang makita ito, at agad siyang gumawa ng isang handsil, kung saan ang 4 na talisman na nakadikit sa mga pader ng gilid na bulwagan ay nagsimulang maglabas ng nakasisilaw na itim na liwanag, na bumuo ng isang itim na harang ng liwanag, light barrier, sa isang kisap mata. Pagkatapos yun, pinalad niya ang kanyang kamay upang maglabas ng isang may 8 sulok na pilak na plakang jade na katulad ng ibinigay niya kay Mo Guang, saka ibinuko ang kanyang bibig upang magpakawala ng isang bulk zone ng pilak na liwanag dito. Agad na nagliwanag ng maliwanag ang plakang jade habang mabilis na umiikot at naglalabas ng walang katapusang pilak na runes upang bumuo ng isang pilak na array na may sukat na humigit kumulang 10 talampakan. Sa sumunod na sandali, lumitaw sina Mo Guang at Bailey Yan sa loob ng array na may nagagalak na mga mukha, ngunit ang kanilang kagalakan ay mabilis na napalitan ng pagkalito dahil hindi nila makita ang trio ni Han Li.
Ipinangtago namin ang aming sarili gamit ang isang lihim na teknik, maikling paliwanag ni Shi Chuankong habang nagpapakawala ng isang pares ng incantation seals sa kanilang mga katawan, na nagbigay daan upang bahagya nilang maaninag ang mga hubog ng trio ni Han Li. Paano ang nangyari? Tanong ni Han Li. Naging napakalamig at tranquilo ng takbo. Ginamit ko ang aking Heavenly Devil Secret Technique para pag-alabin sa galit ang isang Golden Immortal Stage na gray na hayop, at nagwala ito na sumire sa ilang mga array sa pasilidad. Wala akong iniwang bakas, at magagarantiya ko na kahit ang isang Great Encompassment Cultivator ay hindi makakatukoy ng anuman, sagot ni Mo Guang. Mabuti, wala na tayong masyadong oras, pumunta na tayo sa sentro ng Spatial Restriction. Itinabi ni Shi Chuankong ang pares ng mga plakang jade habang nagsasalita, saka binaklas ang 4 na talisman mula sa mga pader bago lumipad pataas patungo sa ikalawang palapag. Sa isang kisap mata, nakarating ang buong grupo sa ikalawang palapag bago mabilis na nagtungo sa pasukan ng gilid na bulwagan sa kaliwa. Mahigpit na nakasara ang mga pinto ng gilid na bulwagan, at hindi lamang nabigo si Fox 3 na itulak ang mga ito para bumukas, isang layer ng itim na liwanag pa ang lumitaw sa ibabaw ng mga ito sa sandaling sinubukan itong buksan. May isa pang restriction dito. Bulalas ni Fox 3, at medyo nagdilim ang ekspresyon ng lahat nang makita ito. Ako nang bahala riyan, humakbang si Han Li pasulong habang pinapagana ang kanyang Infernal Devilish Eyes habang inilalabas din ang kanyang spiritual sense patungo sa itim na restriction. Ang restriction ay medyo katulad ng Infernal Great Concealment Restriction na inilagay sa pasilidad ng pagpino ng manika, kaya may magaspang na ideya si Han Li kung paano ito lalagpasan. Nagtaas ng kamay si Mo Guang upang lumikha ng isang itim na harang ng liwanag na bomb alot kay Han Li at sa pasukan ng gilid na bulwagan, upang tiyaking walang makakalusot na aura fluctuations. Kasabay nito, mabilis na gumawa si Han Li ng sunod-sunod na hand seals, na nagpapakawala ng agos ng mga incantation seals sa itim na restriction, na nagsimulang kumislap ng hindi regular habang lumilitaw ang walang katapusang itim na rune sa ibabaw nito. Maingat na sinuri ni Han Li ang lahat ng pagbabago sa restriction gamit ang kanyang Infernal Devilish Eyes, at bigla na lang nagliwanag ang kanyang mga mata habang ibinabaon ang mga palad ng kanyang dalawang kamay sa restriction. Kumislap sa huling pagkakataon ng itim na restriction bago mabilis na naglaho ang liwanag nito, at bumukas ang mga pinto. Nagalak sina Shi Chuankong at ang iba pa, at agad silang lumipad papasok sa gilid na bulwagan. Marahang isinara ni Han Li ang mga pinto, at laking relief niya nang ang itim na restriction sa mga ito ay agad na nagsimulang mabilis na bumalik sa dati. Medyo malaki ang gilid na bulwagan, mas malaki kaysa sa dalawang gilid na bulwagan sa unang palapag, at may 8 platapormang bato na nakaayos sa isang tiyak na pormasayon sa loob nito. Ang bawat plataporma ay punong-puno ng mga array tools, at ang mga ito ang bumubuo sa mga sentro ng magkakaibang restriction. May makakapal na haligi ng liwanag ang pumapailan lang mula sa mga platapormang bato patungo sa kisame ng gilid na bulwagan, kung saan may nakaukit na serye ng napakasalimuot na mga pattern ng array, na pawang kumikislap ng walang humpay. Sa sandaling ito, nakatayo sina Shi Chuankong at ang iba pa sa tabi ng platapormang bato na nasa pinakalikod ng kwarto. Ang lahat ng mga array tools sa platapormang ito ay kulay pilak, at pumapailan lang mula rito ang isang makapal na haligi ng pilak na liwanag na naglalabas ng matitinding spatial fluctuations. Bigla na lang umalingaw-ngaw ang boses ni Shi Qinghao sa isip ni Han Li. Mayroon na palang kasing dami ng 8 restriction sa mga pader na ito ng lungsod. Malaking pag-unlad iyan. Bakit bigla ka na namang sumulpot ngayon? Nasaan ka noong may mga katanungan ako para sa iyo? Tanong ni Han Li sa pamamagitan ng voice transmission habang lumilipad patungo sa tabi ni Shi Chuankong. Hindi sumagot si Shi Qinghao rito. Itinuro mo ba sa akin ang paraan para makalagpas sa Infernal Great Concealment Restriction dahil hinulaan mo na nagagawa ako ng kaguluhan doon para akitin si Gray mo palayo? Tanong ni Han Li. Muli, walang sagot. Hindi ko alam kung ano ang mga intensyon mo, ngunit mas mabuting huwag kang magtangkang gumawa ng anumang kalokohan dito. Kung matutuklasan tayo, lahat tayo ay kailangang mamatay rito, at kasama ka na roon, babala ni Han Li sa malamig na boses. Hindi kailangang maging masyadong maingat sa akin. Sa ngayon, ang ating mga tadhana ay mahigpit na magkakaugnay, at ang huling bagay na gusto kong gawin ay ilagay ka sa kapahamakan, buntong hininga ni Shi Qinghao. Paano kita mapagkakatiwalaan kung wala ka namang sinasabi sa akin? Malamig na singgal ni Han Li. Maiintindihan mo rin sa hinaharap, sagot ni Shi Qinghao sa isang hindi malinaw na paraan bago muling nanahimik.
Bahagyang kumunat ang noo ni Hanli nang marinig ito, ngunit wala siyang oras para mag-isip sa nakakadismayang pakikipag-usap na ito habang ibinabaling ang kanyang pansin sa platapormang bato. May walang katapusang pilak na mga pattern sa platapormang bato na bumubuo sa isang napakasalimuot na array na punong-puno ng mga pilak na array flags at humigit kumulang 40 hanggang 50 kasing laki ng kamao ng mga pilak na kristal. Ang mga pilak na kristal na ito ay medyo katulad ng mga spirit stones, ngunit mayroon silang mga kakaibang spiral na pattern sa ibabaw ng mga ito at naglalabas ng maliwanag na pilak na liwanag at spatial fluctuations. Ito ay mga silver embryo stones, puna ni Hanli na may nagulat na ekspresyon. Ito ay isang uri ng spirit material na naglalaman ng spatial power, at kahit sa true immortal realm ay napakadalang nito, kaya hindi niya inaasahang makikita ito sa Grey Realm. Nakatayo si Shi Chuankong sa tabi ng platapormang bato, at pinalad niya ang isang kamay upang maglabas ng isang pilak na botting jade vial, saka bumigkas ng isang incantation habang gumagawa ng hand seal. Bahagyang gumaralgal ang botting jade, pagkatapos nito ay isang kasing laki ng kamao na bola ng pilak na likido ang lumipad palabas nito bago naghiwa-hiwalay sa 12-dosenang patak sa utos ni Shi Chuankong, kung saan ang bawat isa ay humalo sa isa sa mga silver embryo stones. Isang layer ng pilak na liwanag ang agad na lumitaw sa ibabaw ng mga silver embryo stones, pagkatapos nito ay naging mapusyaw at nawala ng kislap ang lahat ng ito, na tila ang spatial power sa loob ng mga ito ay naging yelo, at ang haligi ng pilak na liwanag ay agad ding naglaho. Tapos na, magtipon-tipon kayo rito, lahat kayo, wala na tayong oras. Pagmamadali ni Shi Chuankong habang mabilis na gumagawa ng sunod-sunod na hand seals, na nagpapakawala ng mga bulk zone ng pilak na liwanag na palm attack sa nakapalibot na lupa upang bumuo ng isang pilak na array. Agad na humakbang si Hanli at ang iba pa papasok sa array, at nagpakawala si Mo Guang ng mga usok ng baleful chi mula sa kanyang mga manggas upang punuin ang buong array. Sa isang kislap ng pilak na liwanag, agad na naglaho ang lahat mula sa loob ng array, at ang natitirang baleful chi sa gilid na bulwagan ay mabilis ding napawi. Kaagad pagkatapos nyon, nagsimulang gumana muli ang mga silver embryo stones, at sa loob lamang ng ilang sandali, ang buong array ay muling humandar at tumakbo, na mukhang tila walang anumang nangyari. Kabanata 727 ng A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Immortal Realm. Kabanata 727, ang usap-usapan. Ilang sandali matapos maibalik ang spatial restriction, biglang lumitaw si Guemo sa ikalawang palapag ng palasyo. Eksaktong lilipad na sana siya pataas patungo sa ikatlong palapag nang bigla siyang lumingon sa gilid na bulwagan sa kaliwa na may bahagyang nakakunot na mga noo. Subalit, umiling siya at binaliwala na lamang ito bago nagpatuloy sa pag-akyat sa ikatlong palapag. Sa parehong pagkakataon, lumitaw sina Hanli at ang iba pa sa isang liblib na eskinita sa gitna ng isang kislap ng liwanag. At sa sandaling makalabas sila, agad na bahagyang kumunat ang noo ni Hanli dahil sa hindi komportableng pakiramdam. Paano naging napakalaki ng pagkakaiba ng kondisyon sa kabilang panig ng pader? Hindi lang mas naging malabo at marumi ang hangin dito, maging ang baleful chi ay naging mas matindi kaysa rito, reklamo ni Fox 3 na may desmayadong ekspresyon. Hindi lang yan, tila mas mainit din ang temperatura ng hangin dito, una naman ni Shi Chuankong. Kasamang the West Bailey, mayroon bang anumang impormasyon ang Reincarnation Region tungkol sa Ozora City? Tanong ni Hanli. Mukhang wala. Ang mga rehiyon sa Grey Realm ay labis na maingat at may hinala sa isa't isa, at hindi madaling ibahagi ang mga impormasyon. Ang mas malala pa, ang Infernal Region ay labis na xenophobic galit sa mga dayuhan, kaya mas kakaunting impormasyon ang lumalabas mula rito, sagot ni Bailey yan sabay iling ng kanyang ulo. Ano man ang sitwasyon, pumunta muna tayo sa hangganan, border. Hanggat malagpasan natin ang hadlang na iyon, makakapasok na tayo sa Soul Cleansing Region, sabi ni Hanli. Medyo kakaiba ang pagkakaayos ng lugar na ito. Maraming hugis sing-sing ring shape na gusali ang hindi nakatala sa mapa, at hindi malinaw ang layunin ng mga ito. Kung pupunta tayo sa hangganan, kailangan nating daanan ang mga gusaling ito, sabi ni Mo Guang. Gawin na lang natin ang makakaya natin para iwasan ang mga ito at makalagpas ng mabilis hanggat maaari, ani Hanli. Dahil dito, naglakbay na ang lahat patungo sa hangganan. Mas lalong nagiging madalas ang pagpapakita ng mga grupo ng nagpapatrulyang Infernal Servant, at mayroon pang ang mga mid-true immortal cultivators sa marami sa mga gusali. Mas mahigpit ang seguridad dito kaysa sa 100 Treasure Area, at nangailangan ng malaking pagsisikap ang grupo bago tuluyang nakarating sa hangganan ng Soul Cleansing Area.
Eksaktong gagamitin na sana ni Fox 3 ang kanyang karaniwang paraan ng pagtatago para sa lahat ng biglang sabihin ni Mo Guang, hinto. Hindi na tayo pwedeng magpatuloy pa rito. Mabilis na huminto sa kanilang pwesto sina Hanli at ang iba pa nang marinig ito. Bakit hindi? Tumingin kayo roon, sabi ni Mo Guang habang itinuturo ang isang tiyak na direksyon. Lumingon si Hanli sa direksyong iyon at agad na bahagyang kumunat ang kanyang noo. Sa lupa malapit sa pader ng lungsod sa unahan ay may nakabaon na isang pulang balintataw, eyeball, na kasing laki ng pakwan, at may mga katulad na balintataw ang nakabaon sa lupa sa mga tiyak na agwat sa kahabaan ng pader. Ang mas nakakabakla pa ng loob ay ang katotohanang ang itim na pader ng lungsod sa unahan ay tila tadtad din ng mga kakilakilabot na balintataw na ito. Ang mga iyan ay Azure Ghost Eyes, buntong hininga ni Bailian. Azure Ghost Eyes, magiging problema ba ang mga yan? Tanong ni Fox 3. Ang mga bagay na iyan ay mga mata ng Great Azure Demons, kung saan ang bawat isa sa kanila ay may 3,600 na ganyang mga mata na nakakakita sa lahat ng uri ng ilusyon, kaya malamang na hindi gagana ang mga ilusyon mo rito, paliwanag ni Bailian sabay iling ng kanyang ulo. Paano naman tayo makakalapit sa pader ng lungsod kung ganoon? Tanong ni Sichuan Kong na may mahigpit na nakakunot na noo. Pagkatapos niyang magsalita, ang Azure Ghost Eye na pinakamalapit sa kanila ay biglang lumingon sa kanilang direksyon, kaya naman agad na pinigil ni Hanli at ng iba pa ang kanilang mga aura bago mabilis na umurong sa isang ligtas na distansya. Matapos makahanap ng bagong pagtataguan, magsasalita na sana si Hanli nang biglang may dumagundong na malakas na pagsabog sa malapit. Medyo nagulat ang lahat dahil dito, sa pag-aakalang natuklasan na sila, kaya nagmamadali nilang sinuri ang kanilang paligid. Doon, sabi ni Bailian na may kakaibang ekspresyon habang itinuturo ang isang tiyak na direksyon. Lumingon si Hanli sa direksyong iyon at nakitang may isang itim na mushroom cloud ang pumapailan lang sa itaas ng isa sa mga mahiwagang hugis singsing na gusali na binanggit ni Mo Guang kanina. Matapos ang maikling sandali ng pag-iisip, nagpasya si Hanli, kami ni kasamang The West, Mo Guang ang pupunta para mag-usisa, manatili kayong nakatago rito at hintayin kami. Sasama ako sa inyo. Tila may isang bagay na hindi karaniwan doon, mahabang sabi ni Bailian sa mababang tinig. Sige, tugon ni Hanli na may kasamang tango. Mag-ingat kayo, paalaala ni Sichuan Kong. Dahil dito, lumabas ang trio ni Hanli sa kalsada bilang 3 malabong anino, at mabilis silang nagtungo sa hugis singsing na gusaling iyon habang maingat na iniiwasan ang mga kalapit na watchtowers. Sa malapitan, natuklasan ni Hanli na ang mga gusaling ito ay mas matataas pa kaysa sa inakala niya mula sa kalayuan, at ang mga pader ay tadtad ng mga komplikadong runes. Ngunit mabuti na lamang at ang lahat ng ito ay para lamang sa layunin ng pagpapatibay, fortification. Palihim na pumasok ang 3 sa gusali at nakitang medyo walang laman ito, kung saan ang tanging kapansin-pansing bahagi ay ang isang malaking itim na plaza, na nagkalat doon ng ilang mga itim na bato na may taas na ilang dosenang talampakan. Sa sandaling ito, mukhang matinding nawasak ang plaza, at ang trio ni Hanli ay nagtatago sa likod ng isang medyo buo pang bato. Gayunpaman, ang batong ito ay mayroon ding butas na humigit kumulang kasing laki ng ulo ng tao dahil sa pagsabog, at may mga usok ng puting usok ang pumapailan lang mula sa butas. Bigla na lang, isang bagzo ng dagindong ang umalangaw-ngaw mula sa kabilang panig ng plaza, pagkatapos nito ay nagkabitak ang lupa upang ihayag ang isang daanang nasa ilalim ng lupa, underground passageway. Kaagad pagkatapos nyon, ilang mga figure ang lumabas patungo sa plaza mula sa daanang iyon. Medyo mabababa sila, halos kalahati lamang ng taas ng isang karaniwang may edad na lalaki, at ang kanilang mga itaas na bahagi ng katawan ay hubad upang ipakita ang kanilang madilim na berdeng balat. Medyo nakakatakot ang kanilang mga mukha na may manipis at patulis na mga tainga, nakausling matutulis na ngipin, at mga kalbong ulo na mayroon lamang isang kumpol ng itim na balahibo sa gitna. Sa kabila ng kanilang pagiging mababa at pandak, ang kanilang mga kalamnan ay labis na maunlad, at ang kanilang mga bisig ay partikular na makakapal at malalakas na may serye ng mga tansong singsing, copper rings, sa paligid ng mga ito, na nagbibigay sa kanila ng isang napakatatakot na hitsura. Bahagyang kumunat ang noo ni Hanli nang makita ang mga nilalang na ito, at tinamaan siya ng pakiramdam ng pagiging pamilyar, na tila nakabasa na siya ng mga ulat tungkol sa mga ganyang nilalang sa mga kasulatan, scriptures, na kanyang pinag-aralan. Ngunit hindi niya maalala ng eksakto kung ano ang mga ito. May napakalakas na aura ng karmic fire dito, biglang puna ni Bailian sa mababang tinig habang sinusuri ang bitek sa lupa. Ang atensyon ni Hanli ay nakatuon sa mga luntiang balat na nilalang sa sandaling iyon, kaya hindi niya narinig ng malinaw si Bailian.
Ang pinuno ng mga luntiang balat na nilalang ang may pinakamaraming tansong singsing sa kanyang mga bisig na may tiglilima sa bawat isa, at galit na galit niyang inililibot ang kanyang tingin sa plaza habang umuungal, napakalambot nito. Ang ganitong dami ng lakas ay hindi sapat para sa anuman. Paano natin makukuha ang interes ng mga nilalang na infernal sa ganito? Sige at subukan ninyo ang pinakamalaki. Pagkatapos niyang magsalita, isa pang luntiang balat na nilalang ang agad na lumapit sa kanya sa nanginginig na paraan, habang may hawak na isang itim na bola sa kanyang mga kamay. Mangyaring bumalik muna kayo sa underground shelter, kagalang-galang na nakatatanda, sabi ng luntiang balat na nilalang sa pinuno ng grupo. Lumingon ang nakatatanda at bumalik pababa sa underground passageway na may madilim na ekspresyon, habang ang natitirang bahagi ng grupo ay nagmamadaling sumunod sa kanya. Samantala, hinarap naman ng trio ni Hanli ang luntiang balat na nilalang na may hawak ng itim na bola na may mga naguguluhang ekspresyon. Matapos bumigkas ng isang incantation, ipinatong ng luntiang balat na nilalang ang isang palad sa itim na bola sa kanyang kamay, saka ito inihagis patungo sa gitna ng plaza. Nagsimulang magliwanag ang mga pattern sa ibabaw ng itim na bola, at isang pakiramdam ng masamang pangitain ang agad na sumiklab sa puso ni Hanli kaya nagmamadali siyang nagtaas ng kamay upang maglabas ng isang madilim na berdeng kalasag na hugisbaw ng pagong turtle shell-shaped shield. Kaagad pagkatapos yun, isang nagpapakabinging pagsabog ang umalangaw-ngaw, at isang dambuhalang bola ng itim na apoy ang sumabog palabas mula sa itim na bola, na bumuo ng isang dagat ng itim na apoy na mabilis na kumalat sa lahat ng direksyon. Ang luntiang balat na nilalang na nagpasabog sa itim na bola ay nagtangkapang patakbong bumalik sa underground passageway, ngunit nilamon siya ng mga alon ng itim na apoy bago pa man niya marating ang pasukan, at ang kanyang katawan ay natunaw at naging parang putik. Ang mga malalaking bato sa plaza ay mabilis ding natunaw sa harap ng nakapapapasong itim na apoy, na mabilis na naging parang kumukulong likido na parang lava. Ang bato sa harap ng trio ni Hanli ay mabilis na natutunaw din, at bagaman pinipigilan ng kalasag na inilabas ni Hanli ang paglapit ng itim na apoy, patuloy naman itong sumisitsit at naglalatagan ng walang humpay. Umalis na tayo rito, sabi ni Hanli, at mabilis na lumipad ang tatlo palabas ng hugis singsing na gusali. Sa puntong ito, ang lahat ng mga itim na bato sa plaza ay tuluyan ng nawala, at ang itim na apoy ay nanalasa sa mga nakapalibot na pader, habang ang isang itim na mushroom cloud na ilang beses na mas malaki kaysa kanina ang pumailan lang sa langit. Kasabay nito, ang lahat ng mga pattern na nakaukit sa plaza at sa mga pader ay nagsimulang maglabas ng itim na liwanag kasabay ng mga kakaibang pagbabago sa enerhiya, na pumipigil sa itim na apoy at nagkukulong sa mga ito sa loob lamang ng gusali. Bumalik ang trio ni Hanli sa pwesto kung saan nagtatago sina Shi Chuankong at Fox tatlo, at nagtanong ang huli na may naguguluhang ekspresyon, anong nangyari? Inakala naming nabunyag na kayo, at susunod na sana kami para tulungan kayo. Ang gusaling iyon ay tila isang uri ng lugar ng pagsubok test site para sa mga sandata ng Grey Realm, paliwanag ni Hanli. Ano naman ang bagay na iyon kanina? Tanong ni Shi Chuankong. Kung hindi ako nagkakamali, tila isa iyong papasabog na kayamanan, explosive treasure, na binuo gamit ang karmic fire, at sapat ang lakas nito para maging isang malaking banta kahit sa isang karaniwang true immortal, sabi ni Mo Guang. Mukhang ang mga luntiang balat na nilalang na nakita natin ay mula sa Dwarf Tribe, isang tribo na napakahusay pagdating sa pagpino ng mga kagamitan, tool refinement, pag-iisip ni Hanli. Ang Dwarf Tribe, hindi ba't dapat naganap na silang naubos ilang libong taon na ang nakalilipas? Tanong ni Shi Chuankong na may nagulat na ekspresyon. Mukhang isang panlilin lang lamang iyon. Ang katotohanan ay dinukot sila upang gumawa ng mga kayamanan para sa tribo ng Infernal, sabi ni Hanli. Kung ganoon, mukhang totoo nga ang usap-usapan na iyon, biglang sabi ni Bailey yan. Anong usap-usapan? Tanong ni Fox tatlo. Kabanata 728 ng A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Immortal Realm. Kabanata 728, pagbabalat kayo para linlangin ang kaaway. Bago pumunta rito, nagsagawa ako ng ilang pananaliksik tungkol sa tribo ng Infernal, at nakakita ako ng isang kagiliw-giliw na usap-usapan. Lumilitaw na mayroong isang likas na nabuong bulkan ng Karmic Fire Crater, sa Osiris City, at lahat ng nilalang na Infernal ay inihahagis sa bulkan sa kanilang kapanganakan upang mabanyagan sa isang proseso na tinutukoy nila bilang soul cleansing, paglilinis ng kaluluwa, sabi ni Bailey yan. Inihahagis nila ang mga bagong silang na sanggol sa Karmic Fire. Paano naging posible iyon? Tanong ni Shi Chuankong. Ang Baleful Chi ay mahalaga para sa lahat ng cultivator ng Grey Realm, kaya ang kanilang pagpaparaya o tolerensya sa Karmic Fire ay higit na mataas kaysa sa atin.
Higit pa riyan, hindi naman talaga nila inihahagis ang mga sanggol sa mismong nagliliyab na apoy ng karmic fire. Sa halip, pinatitira lamang nila ang mga bagong silang malapit sa init nito. Sa sandaling sumapit lamang sila sa 12 taong gulang sila tunay na binibinyagan gamit ang apoy ng karmic fire, at ang mga makaliligtas lamang ang may karapatang maging tunay na nilalang na infernal, paliwanag ni Bailey yan. Hindi katakataka na napakakaunti ng mga nilalang na infernal, pagmuni-muni ni Fox 3. Kanina sa looban courtyard, nakaramdam na ako ng napakatinding aura ng karmic fire. Ipinagpapalagay ko na ang bulkan ng karmic fire ay nasa ilalim mismo ng loobang iyon, puna ni Bailey yan. Kung totoo ang usap-usapan, dapat ay nasa soul cleansing area ang bulkan ng karmic fire, bakit ito nasa rest home area? Tanong ni Shi Chuan Kong. Walang dapat ikagulat doon. Hindi natin alam ang hugis at laki ng bulkan ng karmic fire, marahil ay bumabaybay ito sa parehong mga rehiyon, nakangiting sabi ni Mo Guang. Posibilidad din na ang tribo ng infernal ay hamukay ng isang daanan sa ilalim ng lupa upang ihatid ang karmic fire patungo sa rest home area para sa layunin ng pagpino ng mga kagamitan. Ano man ang sitwasyon, mukhang kailangan nating maglakbay sa ilalim ng lupa, ani Han Li. Ipinahihiwatig mo ba na palihim tayong papasok sa soul cleansing area sa pamamagitan ng bulkan ng karmic fire? Tanong ni Bailey yan habang itinataas ang isang kilay. Tama. May napakalaking pagkakataon na mahuli tayo ng mga Great Encompassment Cultivator kung susubukan nating pumunta roon sa pamamagitan ng mga karaniwang paraan, kaya mas mabuting subukan na lang natin ang ating kapalaran sa ilalim ng lupa, tugon ni Han Li sabay tango. Ngunit paano natin babakahin ang pagdaan sa karmic fire? Hindi naman tayo mga nilalang na infernal, nag-aalalang sabi ni Shi Chuan Kong. Medyo nababahala na siya tungkol sa baleful chi na pumapasok sa kanyang katawan, kaya likas na mas takot siya sa mga apoy na ito ng karmic fire. Sigurado akong mas marami ang nalalaman ni kasamang Dawist Bailey tungkol sa karmic fire kaysa sa ating lahat. Mayroon ka bang solusyon sa problemang iyan? Tanong ni Han Li habang bumabelang kay Bailey yan. Tulad ng tiyak kong alam ninyong lahat, ang baleful chi at karmic fire ay sa kalikasan ay iisa at pareho lamang, maliban na lamang na nagpapakita sila sa magkaibang anyo. Kahit sa gitna ng mga apoy ng karmic fire, may mga pagkakaiba sa pagitan ng mga likas na umuusbong at ng mga nagmumula sa katawan ng isang cultivator. Ang mga underground karmic flames na ito ay kayang pumasok kapwa ng katawan at ng kaluluwa. Ang katawan ay maaaring protektahan gamit ang mga kayamanan, ngunit walang gaanong magagawa upang protektahan ang kaluluwa, paliwanag ni Bailey yan. Kaya ang sinasabi mo ay wala tayong magagawa kundi tiisin ang karmic fire, buntong hininga ni Fox 3. Hindi naman sa ganoon. Kung ang sino man sa atin ay mayroong may gradong immortal na kayamanan, graded immortal treasure, na kayang pamrotekta sa kaluluwa, maaari natin itong gamitin ng sabay-sabay, at baka sakaling matiyak nyo na ang ating mga kaluluwa ay mananatiling hindi maaapektuhan, sabi ni Bailey yan. Mayroon akong kayamanan na may ganyang katangian, sabi ni Han Li, saka itinuro ang isang daliri sa kanyang sariling noo, glabella, at isang puting runang lumitaw, na sinabayan ng isang bugzo ng napakatinding spiritual sense. Ito ay walang iba kundi ang Imperial Peak Spirit Restriction Talisman sa loob ng kanyang kamalayan, at bahagyang nagbago ang ekspresyon ng lahat ng maramdaman ng spiritual sense ni Han Li. Napakalawak ng iyong spiritual sense, kasamang Dawist Li. Maaari kayang nalinang mo na ang spirit refinement technique hanggang sa ikalimang antas. Tanong ni Bailey yan na may namamanghang ekspresyon. Tama, tugon ni Han Li sabay tango. Ano sa palagay mo, kasamang Dawist Bailey? Sapat na ba itong Imperial Peak Spirit Restriction Talisman? Masyadong natulala ang lahat sa spiritual sense ni Han Li kaya nalimutan nilang suriin ang talisman, at ngayon pa lamang nila sinimulang tasahan ang kalidad nito. Mataas talaga ang kalidad ng kayamanang ito sa simula pa lamang, at sa tulong ng iyong malawak na spiritual sense at sa tulong nating lahat, dapat na sapat na ito para sa ating mga pangangailangan. Ang tanging problema ay hindi natin alam kung ano ang sitwasyon sa ilalim ng lupa, nag-aalalang sabi ni Bailey yan. Paano kung magbalat kayo tayo bilang mga nilalang na infernal at palihim na pumuslit sa ilalim ng lupa? Mungkahi ni Fox 3. Masyadong mapanganib iyan. Ang aura ng mga nilalang na infernal ay medyo natatangi at mahirap gayahin. Kung mabunyag tayo sa mismong lugar, mapapasok tayo sa malaking kaguluhan, sabi ni Shi Chuan Kong na may bahagyang nakakunot na mga noo. Paano kung gamitin ko ito? Nakangiting tanong ni Fox 3, at naglabas siya ng ilang mananipis na buntot ng Sorrow, Foxtails, habang nagsasalita.
Ang mga balahibo sa mga buntot ng Zoro ay nakatayo lahat at naglalabas ng isang tila kristal na kislap, ngunit naglalabas din ang mga ito ng isang matapang na amoy Zoro na nag-udyok sa lahat na mapaurong ng bahagya ng walang kusa. Ito ba ang mga Heavenly Jade Foxtails? Bulalas ni Shi Chuankong. Matalas ang iyong mata, kapatid na Shi. Tunay nga, ang mga ito ay Heavenly Jade Foxtails, at ang mga ito ay naligas mula sa isang high zenith stage na nakatatanda sa aking tribo. Nais ko lamang itong linawin ng maaga, ipinahihiram ko lamang ang mga buntot na ito sa lahat, at kailangan ninyong ibalik ang mga ito sa akin pagkatapos ng pangyayaring ito, sabi ni Fox 3. Ang mga Heavenly Jade Foxtails ay hindi lamang mga kayamanan ng ilusyon, kundi mayroon ding kapangyarihang lumitaw na nakalilito, confounding effect. Sa pagkakaroon ng mga buntot na ito, tiyak na maaari nating subukang magpanggap bilang mga nilalang na infernal, nakangiting sabi ni Bailey Yan. Kung ganoon, maglakbay na tayo, ani Hanli. Dahil dito, ipinamahagi ni Fox 3 ang mga Heavenly Jade Foxtail sa lahat, saka ipinaalam ang paraan ng paggamit, at ginamit ng lahat ang paraan upang makumplito ang kanilang pagbabagong anyo, kung saan ang amoy Zoro ay agad ding naglaho. Sina Mo Guang at Bailey Yan ay kapwa nasa high zenith stage, kaya nagbago ang kanilang anyo bilang mga tunay na nilalang na infernal, habang ang trio naman ni Hanli ay nagbagong anyo bilang tatlong infernal servant na sumusunod sa likuran nila sa isang masunuring paraan. Matapos may sigawa ang kanilang pagbabalat kayo, pumailan lang sila sa langit at lumipad patungo sa hugis singsing na gusali. Sa loob ng looban, ilang nilalang na dwarf ang nagsusuri sa mga naging epekto ng pagsabog, at ang kanilang pinuno ay tumatango na may nasisiyahang ekspresyon. Bumaba ang grupo ni Hanli mula sa langit bago huminto sa harap nila habang lumulutang ng isang talampakan sa ibabaw ng lupa, at ang mga nilalang na dwarf ay napilitang tumangala sa kanila habang nagbibigay ng isang magalang na pagbati, kung saan sina Bailey Yan at Mo Guang ay tumango lamang ng tahimik bilang tugon. Agad na labis na pinagpawisan ng mga nilalang na dwarf, at walang sino man sa kanila ang nang-ahas na magsalita. Eksaktong babasagin na sana ni Bailey Yan ang katahimikan ng magsalita ang pinuno ng mga nilalang na dwarf, mangyaring patawarin ninyo ang aming kawalan ng kakayahan. Ang dalawang pasakal na iyon mula sa True Immortal Realm ay tumangging makipagtulungan sa amin, at dahil doon, ngayon lamang namin natapos ang aming mga eksperimento sa Karmic Fire Baleful Lightning, kaya hindi pa kami nagkakaroon ng pagkakataon na maramihang gumawa nito. Gayunpaman, makasisiguro kayo, makagagawa kami ng isang batch sa loob ng 3 araw pa sa pinakamatagal, at tiyak na magkakaroon sila ng sapat na lakas upang matugunan ang inyong mga kinakailangan. Dalhin mo ako sa ilalim, utos ni Bailey Yan sa isang malamig na tinig. Nagmamadaling nanguna ang pinuno ng mga nilalang na dwarf, habang ang iba pang mga nilalang na dwarf ay sumunod sa likuran ng grupo ni Hanli. Nagsimulang gumudungong ang lupa habang ang isang daanan na patungo sa ilalim ay dahan-daang lumitaw, at isang matinding aura ng karmic fire ang agad na sumabog pataas. Matapos maglakbay pababa sa daanan ng ilang libong talampakan, nakarating ang lahat sa isang napakalaking bulwagan sa ilalim ng lupa. Pagkapasok sa bulwagan sa ilalim ng lupa, tinamaan ang lahat ng mga bog zone ng nakapapapasong init kasabay ng makapal na baleful chi, at maliban kina Mo Guang at Bailey Yan, ang lahat ay nakararamdam ng labis na hindi komportableng pakiramdam. Ang katotohanan na mayroon ng ganoong katinding discomfort bago pa man pumasok sa mismong karmic fire ay nag-udyok kay Hanli na mapatanong sa sarili kung tama nga ba ang kanyang naging desisyon. Kahit matapos maglaan ng kaunting oras upang masanay sa bagong kapaligiran na ito, nanatili pa rin ang hindi komportableng pakiramdam, ngunit nabawasan naman ito ng bahagya. Ang bulwagan ay nakalinyahan ng ilang dosenang may abal orayong infernal servant na lumulutang sa ibabaw ng lupa, at ang kanilang mga ekspresyon ay nanatiling walang pagbabago sa pagkakakita kina Mo Guang at Bailey Yan, ngunit nag-abot sila ng mga magagalang na pagyukod. Manguna ka sa daan, utos ni Mo Guang nang hindi man lang tinapunan ng tingin ang mga infernal servant. Agad silang dinala ng nilalang na dwarf ng mas malalim sa loob ng bulwagan, at habang lalo silang lumalalim, lalong lumalakas ang tunog ng pinupukpok na metal. Matapos dumaan sa isang maikling daanan, isang serye ng mga dambuhalang bulwagan sa ilalim ng lupa ang nagsimulang lumitaw sa magkabilang panig. Ang mga bulwagang ito ay abala sa mga apoy at aktibidad, at maraming mga nilalang na dwarf sa lahat ng mga ito, na masiglang nagpipino ng lahat ng uri ng mga kayamanan at sandata. Palihim na sumulyap si Hanli sa loob ng mga bulwagan sa ilalim ng lupa sa kahabaan ng daan, at natuklasan niya na ang bawat isa sa mga ito ay mayroong isang dambuhalang hurno, furnace, na puno ng nakapapapasong mga apoy ng karmic fire.
Nakarating ang grupo sa pasukan ng isang partikular na bulwagan, pagkatapos nito ay huminto sa kanyang paglakad ang nilalang na dwarf at sinabi, dito ginagawa ang pagpino sa Karmic Fire Baleful Lightning. Unang humakbang sina Mo Guang at Bailian papasok sa bulwagan, na sinundan naman ng trio ni Han Li. Ang bulwagang ito ay mas malaki ng husto kaysa sa mga naunang bulwagan, at nahahati ito sa maraming bahagi, na may malapit sa 100 nilalang na dwarf ang abala sa pagtatrabaho sa loob. Tila ganap silang walang kamalayan sa pagdating ng grupo ni Han Li, at nagpatuloy sila sa kanilang pagbabalikat, habang isang true immortal stage na Infernal Servant ang lumapit sa grupo bago nag-abot ng isang magalang na pagyukod kina Mo Guang at Bailian. Ang mga bola ng itim na apoy ay walang humpay na sumasayaw sa loob ng isang dambuhalang hurno sa gitna ng bulwagan, at sa tabi ng hurno ay isang grupo ng mga nilalang na dwarf na nakasuot ng buong hanay ng mga kagamitang pamproteksyon, kabilang ang mga visor na tumatakip sa kanilang mga mukha, at maingat silang nangingisda ng mga bola ng itim na Karmic Fire palabas ng hurno gamit ang mga lalagyan na may napakahabang hawakan. Sa mismong sandaling ito, aksidenteng naipukpok ng isa sa mga nilalang na dwarf ang kanyang lalagyan sa gilid ng hurno, at ang Karmic Fire sa loob ay agad na natapon bago umagos patungo sa direksyon ng grupo ni Han Li. Naladyam ang nilalang na dwarf nang makita ito, at nagmamadali siyang yumuko upang bawiin ang natapong Karmic Fire, ngunit tinamaan siya ng isang hagupit ng letigo sa mukha mula sa Infernal Servant. Isang malakas na lagutok ang umalingaw-ngaw habang ang visor sa kanyang mukha ay agad na nadurog, at isang sunog na sugat ang lumitaw sa kanyang mukha. May usok na pumapailan lang mula sa sugat, ngunit hindi man lang siya ng ahas na dumaing sa sakit habang patuloy na hinahabol ang natapong Karmic Fire. Kabanata 729 ng A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Immortal Realm. Kabanata 729, Pagsasagawa ng aksyon. Sa puntong ito, ang Karmic Fire ay nakarating na kay Mo Guang, at casual siyang yumuko bago gumawa ng isang tila nangangisdang galaw ng kamay, na humila sa Karmic Fire patungo sa kanyang kamay na tila ba isa itong bola ng masilya, poti. Matapos itong paglaruan ng panandalian, ibinalik niya ito sa loob ng dambuhalang hurno. Bahagyang natigilan ng Infernal Servant nang makita ito, saka nag-abot ng isang tila humihingi ng paumanhing pagbati kay Mo Guang bago muling pinaletigo ang kanyang letigo, na pumulupot sa leeg ng nilalang na dwarf sa pagkakataong ito. Ang kutis ng nilalang na dwarf ay naging labis na mapatla, at isang nasasaktang mukha ang lumitaw sa kanya habang pilit na nakikipagbuno laban sa letigo sa kanyang leeg. Ang nilalang na dwarf na naghatid sa grupo ni Han Li rito ay nakapanunood din na may nasasaktan at lumbay na ekspresyon, ngunit hindi siya ng ahas na magsalita ng anuman. Sapat na yan. Dalhin mo sa akin ang tapos ng produkto, utos ni Bailian. Ang malamig na ekspresyon ng Infernal Servant ay nanatiling walang pagbabago, ngunit binawi niya ang kanyang letigo mula sa leeg ng nilalang na dwarf, at ang pinatawad na dwarf ay agad na lumuhod at nagsimulang magkawtaw bilang pasasalamat. Ang nilalang na dwarf na naghatid sa grupo ni Han Li rito ay nagmamadaling nagdala ng humigit kumulang 100 bola ng Karmic Fire Baleful Lightning na natapos ng mapino. Pinulot ni Bailian ang isa para sa isang maikling pagsusuri, pagkatapos nito ay isang naguguluhang hitsura ang lumitaw sa kanyang mukha habang sinasabi kay Han Li sa pamamagitan ng voice transmission, tila may ilang lakas ng batas ng apoy, fire law powers, na nakahalo sa Baleful Lightning. Marahil ay may kinalaman iyan sa dalawang tao mula sa Immortal Realm na binanggit niya kanina. Marahil ang Baleful Lightning na ito ay naging ganito lamang kalakas dahil sa pagkakabaon ng mga lakas ng batas ng apoy. Ano man ang sitwasyon, dapat mo itong kunin, tugon ni Han Li. Dapat ba nating puntahan at tingnan ang dalawang cultivator na iyon mula sa Immortal Realm? Tanong ni Bailian. Pumunta muna tayo sa bulkan ng Karmic Fire at tingnan kung makararating tayo sa Soul Cleansing Area sa pamamagitan nito. Sa palagay ko ay hindi magiging matalino ang paglihis ng landas, sagot ni Han Li. Itinabi ni Bailian ang humigit kumulang 100 bola ng Karmic Fire Baleful Lightning, saka bumaling kay Mo Guang habang sinasabi, nandito na rin naman tayo, kaya maaari na rin nating tingnan ang bulkan ng Karmic Fire, hindi ba? Palagay ko nga, tugon ni Mo Guang sabay tango. Mangyaring dumaan kayo rito, sabi ng Infernal Servant habang lumulutang patungo sa grupo ni Han Li. Pagkatapos yun, pinangunahan niya ang grupo palabas ng bulwagan, at habang papaalis sila, lumingon si Han Li upang sumulyap sa mga nagtatrabahong nilalang na dwarf, sapat lamang para makita ang nilalang na dwarf na naghatid sa kanila rito na nakatitig sa kanya na may nagtatanim ng galit na tingin sa kanyang mga mata. Sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata, ang galit sa mukha ng nilalang na dwarf ay agad na naging takot, ngunit umalis na lamang si Han Li nang walang ginagawang anuman.
Nagpakawala ng isang mahabang buntong hininga ng kaluwagan ang nilalang na dwarf, ngunit medyo naguguluhan din kung bakit siya pinatawad. Ang daanan ay bumaybay ng malapit sa 10 kilometro bago tuluyang nakarating sa isang napakalaking kuweba sa ilalim ng lupa. Mayroong isang dambuhalang itim na nagninangas na hukay sa unahan na kasinggaki ng isang karaniwang lawa, at sa loob nito ay may nagpupuyos na mga itim na apoy at baleful chi, na nagpapahirap maging sa paghinga lamang. Ang landas sa ilalim ng mga paa ng lahat ay dahan-dahang kumitid sa ibabaw ng nagninangas na bulkan, na naging isang tulay na may luwang na ilang dosenang talampakan bago biglang nagtapos sa gitna ng bulkan. Sa kabilang panig ng nagninangas na bulkan ay may isang itim na pader na bato na may dambuhalang butas na may taas na ilang daang talampakan, at ang karmic fire ay bumubuhos palabas ng butas bago dumadaloy patungo sa nagninangas na hukay sa ibaba. Katulad nga ng iyong hinuha, kasamang the Wistly, ang karmic fire ng Rashome area ay nagmumula sa soul cleansing area. Sabi ni Sichuan Kong sa pamamagitan ng voice transmission. Huwag muna tayong magdiwang, kailangan nating magmadali. Kung masagana ang baleful chi sa isang lugar, mas mabilis na mauubos ang spiritual chi sa isang heavenly jade foxtail, kaya magbabalik din tayo sa ating tunay na anyo sa lalong madaling panahon, biglang paalaala ni Fox 3. Sisigat pa lamang sana si Hanli nang may biglang umagaw sa kanyang atensyon. Nakatayo sa tulay sa unahan ang humigit kumulang isang dosenang may abal o rayong infernal servant, na lahat ay may hawak na mga sandata na may malalamig na hitsura sa kanilang mga mukha, at hindi sila nagpapakita ng anumang reaksyon sa grupo ni Hanli. Nakabitin pababa mula sa dulo ng tulay ang isang kwadradong itim na hola na walang humpay sa pagindayog sa ibabaw ng karmic fire, na patuloy na pinupugnaw ng mga apoy at baleful chi. May dalawang figure sa loob ng hola, na bawat isa ay nakasandal sa isang sulok na may gulo-gulong buhok, na mukhang napakahina at talunan. Ang nasa kaliwa ang mas malaki sa dalawang figure, at ang kanyang mukha ay natatakpan ng kanyang gulo-gulong pulang buhok, ngunit may isang ilong na katulad ng sungay ng rhinoceros ang nakausli mula sa kanyang nagkabuhol-buhol na mga buhok. Sa kabilang panig ng hola ay isang lalaki na may puting buhok at maraming sugat sa kanyang mukha, na nagpapahirap upang siya ay makilala, ngunit agad siyang nakilala ni Hanli bilang walang iba kundi si Immortal Lord Hot Flame. Bahagyang kumislap ang kanyang puso nang makita ito, ngunit hindi siya gumawa ng anuman. Sa puntong ito, nakilala na rin sila ni Fox 3, at napabulalas siya sa pamamagitan ng voice transmission. Ang dalawang iyon ay tila sina Chirong at kasamang The West Hot Flame. Mukhang mas naging hindi mapalad ang kanilang sinapit kaysa sa atin, una ni Sichuan Kong. Hindi sila kilala ni Bailey yan, at nagtanong siya, mga kakilala ba ninyo sila? Dapat ba natin silang iligtas? Mahigpit na nakakunot ang mga noo ni Hanli, at matapos ang maikling sandali ng pag-aalinlangan, sinabi niya, may mga restriction na naitanim sa loob ng kanilang mga katawan, kaya malamang na magiging napakahirap na palayain sila sa maikling panahon. Hanapin muna natin ang baleful cleansing pond, saka natin sila iligtas mamaya. Gagawa na ba tayo ng kilos ngayon? Tanong ni Mo Guang. Oo, tugon ni Hanli. Isang malamig na ngisi ang agad na lumitaw sa mukha ni Mo Guang nang marinig ito, at nagtaas siya ng kamay upang gumawa ng isang tila nangangisdang galaw, na nagpapakawala ng mga bugzo ng itim na hamog mula sa kanyang manggas na sumugod patungo sa infernal servant na nagsisilbing gabay nila na parang 5 mababangas na itim na dragon. Bago pa man magkaroon ng pagkakataon na magsalita ang infernal servant, nalunod na siya sa makapal na baleful chi, at kasabay nito, isang malawak na bahagi ng itim na hamog ang sumugod pasulong upang balutin ang buong tulay, pati na rin ang humigit kumulang 1 dosenang infernal servant na nasa ibabaw nito. Si Bailey yan ay naglaho na sa loob ng baleful chi, at isang serye ng mga mapurol na kalabog ang umalangaw-ngaw, habang binuhat naman ni Mo Guang gamit ang isang kamay ang infernal servant na nagsisilbing gabay nila. Hindi hihigit sa ilang segundo ang lumipas, ang lahat ng baleful chi ay nagbalik sa katawan ni Mo Guang, habang ang infernal servant naman ay bumagsak na parang isang sako ng balat at buto, matapos naganap na masipsip at matuyo ang lahat ng dugo at sigla ng buhay, vitality. Ang karmic fire sa ibaba ay panandaliang gumaralgal at nilamon ang katawan ng infernal servant sa isang kisap mata, habang sinisipal naman ni Bailey yan ang natitirang mga walang buhay na infernal servant patungo sa nagninangas na bulkan. Pagkatapos yun, bumaba ang lahat pabalik sa lupa sa halip na patuloy na lumutang sa ibabaw nito, saka tinanggal ang kanilang mga heavenly jade foxtails bago ibinalik ang mga ito kay Fox 3. Tayo na, sabi ni Hanli, at mabilis na nagtungo ang grupo sa dulo ng tulay. Habang dadaan sa tabi ng bakal na hola, nag-atubili ng panandalian si Hanli, ngunit mabilis ding nagpatuloy sa paglagpas dito.
Sa loob ng hola, si Immortal Lord Hotflame ay tila ganap na walang kamalayan sa mga nangyari sa itaas. Hindi siya nagpakita ng anumang reaksyon sa kaguluhan, at ang kanyang mga mata ay kulay abo at walang kislap. Hindi ba't dapat ay mga kakampi kayo ng aking nakatatandang kapatid sa Pergamino, Senior Marshal Brother? Hindi ba ninyo siya ililigtas? Pumadjakik si Chirong sa isang paos na tinig. Bahagyang kumunat ang mga noo ni Fox tatlo nang marinig ito, at huminto siya sa kanyang paglakad. Wala tayong oras, ililigtas natin sila kapag pabalik na tayo, mababang sabi ni Shi Chuankong habang lumalagpas sa kanya, at mabilis na nagpatuloy si Fox 3 pasulong. Sa dulo ng tulay, ang kapaligiran ay naging labis na mapanganib dahil sa nakapapapasong init ng karmic fire at sa malawak na kasaganaan ng baleful chi, hanggang sa punto na maging si Hanli ay nahihirapan na ring supulan ang kanyang hindi komportableng pakiramdam. Sina Shi Chuankong at Fox tatlong ay nagsisimula ng makaramdam ng kaunting pagkahilo, at mga mararahas na simbuyo ng damdamin ang umuusbong sa kanilang mga puso. Agad na pinaganya ni Hanli ang kanyang spirit refinement technique habang itinuturo ang isang daliri sa kanyang sariling noo, kung saan ang Imperial Peak Spirit Restriction Talisman sa kanyang kamalayan ay agad na nagpakawala ng isang bugzo ng napakatinding spiritual sense. Protektahan ninyo ang inyong mga pisikal na katawan at iturok ang inyong spiritual sense sa loob ng talisman, aalis na tayo ngayon din, sabi ni Hanli. Ginawa ng lahat ang iniutos sa kanila, kung saan si Bailey Yan ay naglabas ng isang kasuotan ng itim na baluti na mukhang pinino mula sa mga kaliskis ng dragon, at malinaw sa isang sulyap na ito ay isang may gradong immortal na kayamanan. Ibinuka naman ni Fox tatlo ang kanyang bibig upang magpakawala ng isang berdeng hiyas na bumaon sa korona sa kanyang ulo, at ang dalawang kayamanan ay agad na nagpakawala ng isang bugzo ng nakasisilaw na berdeng liwanag na bumalot sa kanyang buong katawan, na nagpatingkad sa kulay berde ng kanyang balat. Samantala, inilabas naman ni Shi Chuankong ang kanyang pilak na alpha root at pinatugtog ang mga kwerdas nito upang magpakawala ng mga bugzo ng hindi nakikitang mga alon na bumuo ng isang spatial barrier sa paligid niya. Para naman kay Mo Guang, sumulyap siya pababa sa karmic fire sa ibaba, saka nagpa siya na hindi niya kailangan pang gumawa ng anuman upang protektahan ang kanyang sarili. Sa parehong pagkakataon, isang layer ng gintong kaliskis ang lumitaw sa ibabaw ng katawan ni Hanli kasabay ng isang kasuotan ng madilim na berdeng baluti na hugisbaw ng pagong, at sinimulan ng lahat na iturok ang kanilang spiritual sense sa Imperial Peak Spirit Restriction Talisman. Sa kanilang pagpapakain ng spiritual sense, ang rune sa noo ni Hanli ay naging mas malinaw at mas malinaw, na naglalabas ng isang projection ng bundok ng Niebe, Slovi Mountain Projection, na may taas na mahigit 100 talampakan, na nagkukulong sa buong grupo sa loob nito. Ang mga ekspresyon ni na Fox tatlo at Shi Chuankong ay agad na gumaan ng bahagya, at ang kanilang hindi komportableng pakiramdam ay agad na naglaho. Naramdaman ni Hanli na medyo nerelax ang dalawa, at agad siyang nagpaalaala, huwag ninyong ibaba ang inyong pag-iingat. Ang karmic fire ay mas mapangpasok kaysa sa baleful chi, kaya kahit ang kaunting pagkawala ng konsentrasyon ay maaaring magdulot ng mapaminsalang mga pangyayari. Nagmamadaling tumango sina Shi Chuankong at Fox tatlong bilang tugon habang muling pinahihigpit ang kanilang focus. Tayo na, deklara ni Hanli, at ang grupo ay tumalon pababa mula sa tulay patungo sa dambuhalang butas sa unahan kung saan ang mga apoy ng karmic fire ay dumadaloy palabas. Subalit, kilulukso pa lamang nila mula sa tulay ng ang karmic fire sa unahan ay biglang nagsimulang kumislap-kislap at gumadungong ng walang humpay. Mayroong restriction sa loob ng nagninangas na bulkan. Bulalas ni Hanli. Pagkatapos niyang magsalita, ang karmic fire sa ibaba ay agad na nagsimulang magpuyos ng marahas. Pagkatapos nito ay mga bola ng itim na apoy na kasing laki ng gilingang bato ang sumabog pataas patungo sa kanila sa isang nagngangalit na paraan, na pumuno sa hangin ng isang nakal-alasong miasma. Kabanata 730 ng A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Immortal Realm. Kabanata 730, biglang pagbabaligtad ng sitwasyon. Kasamang the West Mo Guang. Sigaw ni Hanli, at agad na ikinalaway ni Mo Guang ang kanyang mangga sa hangin upang magpakawala ng isang kumpol ng itim na hamog, na naghiwa-hiwalay sa 8 tila galamay na dugtong tentacle-like appendages bago sumugod sa mga dumarating na bola ng karmic fire. Isang serye ng malalakas na kalabog ang umalangaw-ngaw habang ang mga tilamsik ng itim na apoy ay tumalsik sa lahat ng direksyon, ngunit ang ilan sa mga ito ay nagtagumpay na umakyat sa mga galamay ng itim na hamog patungo sa pwesto ni Mo Guang. Bahagyang kumunat ang mga noo ni Mo Guang nang makita ito, at isang bugzo ng pagbabago sa aura fluctuations, ang sumabog mula sa kanyang katawan upang pawiin ang dumarating na mga apoy ng karmic fire.
Ang ilang tilamsik ng karmic fire ay bumagsak sa katawan ni Fox 3, ngunit agad ding naitaboy ang mga ito ng berdeng liwanag na nagmumula sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang isang bug zone ng baleful chi na pumasok sa kanyang katawan, at ang kanyang kamalayan ay tinamaan ng matindi. Ngunit mabuti na lamang at sa ilalim ng proteksyon ng Imperial Peak Spirit Restriction Talisman, nakaranas lamang siya ng panandaliang pagkahilo na mabilis ding naglaho. Gayunpaman, malayo pa iyon sa katapusan ng kanilang mga suliranin. Habang ang mga bola ng karmic fire ay patuloy na sumasabog pataas mula sa ibaba, ang nagninangas na bulkan ay lalong naging hindi mapakali, at ang mga apoy ng karmic fire sa loob nito ay nagsimulang tumaas bilang isang itim na pader ng apoy. Hinaplos ni Sichuan-kong ang kanyang mga daliri sa mga kwerdas ng kanyang alpha nang makita ito, na nagpakawala ng isang bug zone ng napakatinding sound waves at spatial power na bumangga sa pader ng karmic fire, na nagdulot ng isang butas na may luwang na ilang dosenang talampakan sa gitna nito. Patuloy na pinatugtog ni Sichuan-kong ang mga kwerdas ng kanyang alpha sa isang nagmamadaling paraan, na nagpapakawala ng walang humpay na agos ng sound waves upang panatilihing bukas ang butas habang sumisigaw sa gitna ng mahigpit na nakangiting mga ngipin, "Magmadali kayo. Hindi ko ito kayang panatilihin ng matagal." Agad na pinakawalan ni Hanli ang kanyang time spirit domain ng walang anumang pag-aalinlangan, na bumuo ng isang gintong harang ng liwanag, light barrier, sa paligid niya habang sumusugod pasulong sa isang pambihirang bilis. Subalit, sa sandaling dumaikit ang mga apoy ng karmic fire sa kanyang spirit domain, ang mga bug zone ng baleful chi ay agad na pumasok ng diretso sa kanyang katawan sa pamamagitan ng spirit domain mula sa lahat ng direksyon. Nagpakawala si Hanli ng isang pidgel na daing habang ang kanyang kamalayan ay nagsimulang magpuyos ng marahas, at muntik na siyang madaig ng isang matinding alon ng marahas na hangarin. Ngunit mabuti na lamang at pinapagana na niya ang kanyang spirit refinement technique gamit ang lahat ng kanyang lakas, kaya naisupol niya ang masasamang epekto ng baleful chi. Kaagad pagkatapos niyon, ang puting ro ng bundok ng nyebe sa kanyang noo ay kapansin-pansing nagliwanag, na nagpapakawala ng mga bug zone ng hindi nakikitang mga alon na nagpatahimik sa kaguluhan sa kanyang kamalayan. Subalit, sa parehong pagkakataon, ang kanyang spirit domain ay patuloy na pinupugnaw ng mga nakapalibot na apoy ng karmic fire. Dahil mahigpit na nakakunot ang kanyang mga noo, nagpakawala siya ng isang mababang angle habang ikinakaway ang isang mangga sa hangin upang magpakawala ng ilang kadena ng asul na liwanag, Asher light chains, na pumulupot sa mga katawan ni Belian at ng iba pa. Kasabay nito, pinaganya niya ang kanyang reversal through axis at agad na bumilis ng husto habang lumilipad sa butas ng pader ng apoy. Sa sandaling makalagpas sila sa pader ng apoy, binawi ni Sichuan-kong ang kanyang mga daliri habang ang malamig na pawis ay bumubuhos sa kanyang mukha, at ang mga dulo ng kanyang mga daliri ay sugatan at labis na nagdurugo. Nang wala na ang pagkontra ng mga sound waves, ang itim na pader ng apoy ay mabilis na nag-ani pabalik sa dati, ngunit sa puntong ito, nakalagpas na sila rito, at ang grupo ni Hanli ay hindi hihigit sa 100 talampakan ang layo mula sa daanan ng karmic fire na patungo sa soul cleansing area. Sabay-sabay na nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga ng kaluwagan ng lahat, subalit eksaktong papasok na sana sila sa daanan ng karmic fire nang biglang magliwanag ang isang array sa loob nito, pagkatapos nito ay ang itim na karmic fire sa loob ay sumugod pasulong na parang baha mula sa isang nawasak na dam. Sa ganoong napakalapit na distansya, walang oras para kina Hanli at sa iba pa na makagawa ng reaksyon, at agad silang naikalat ng malakas na agos ng karmic fire bago bumagsak patungo sa nagninangas na bulkan sa ibaba, at ang karmic fire sa ibaba ay tumaas din upang lumunin sila sa isang kisap mata. Sa sandaling bumagsak si Hanli sa loob ng karmic fire, ang mga espiritual na koneksyon, spiritual connections, na binuo niya sa lahat sa pamamagitan ng Imperial Peak Spirit Restriction Talisman ay tuluyang naputol. Bago pa man siya magkaroon ng pagkakataon na mag-isip ng anupaman, nalunod na siya sa karmic fire mula sa lahat ng direksyon, na nagpaningga sa kanyang kasuotan ng madilim na berdeng baluti. Ang mga bug zone ng napakatinding baleful chi ay sumugod sa loob ng kanyang katawan kasabay ng mga alon ng init, at maging ang kanyang kasuotan ng baluti ay hindi nagawang pigilan ang mga ito. Sa isang kisap mata, naramdaman ni Hanli na tila ba iginapos siya ng mga patong ng kadena, at ang baleful chi sa loob ng kanyang mga immortal acupoints ay nagsimula na ring mag-aklas. Mabuti na lamang at mahigpit pa rin niyang hawak ang kontrol sa kanyang sariling kamalayan, kaya hindi siya umabot sa punto ng pagkabaliw. Bigla na lang, ang kanyang mantra treasured access ay lumitaw sa kanyang likuran sa kanyang utos, at ang lahat ng mga itim na apoy ng karmic fire na nakapaloob sa gintong liwanag na inilalabas nito ay agad na naging yellow, frozen. Ngunit ang init at baleful chi na ibinubuga ng mga ito ay hindi nabawasan kahit bahagya.
Mahigpit na nakakunot ang mga noo ni Hanli habang lumilipad palabas ng nagninangas na bulkan, subalit bago pa man siya magkaroon ng pagkakataon na patatagin ang kanyang sarili, isang malawak na bahagi ng itim na liwanag ang biglang bumaba sa kanya na parang isang madilim na ulap na nandarambas. Tumangala siya upang matuklasan ang isang kasing laki ng gilingang bato na itim na selyo, Black Seal, na sa paanong paraan ay ganap na hindi naaapektuhan ng kanyang mga lakas ng batas ng oras, time law powers, at bumabagsak ito ng may matinding lakas habang nagpapakawala ng isang bug zone ng lakas ng hihigop, suction power, na humawak sa kanya ng mahigpit sa kanyang pwesto. Walang oras si Hanli na mag-isip sa mapanganib na sitwasyong ito, at nagpakawala siya ng isang suntok pataas patungo sa itim na selyo, na nagpapalabas ng isang dambuhalang asul na projection ng espada na kasing laki ng isang bahay, na tumama sa itim na selyo ng may napakalaking lakas. Ang asul na projection ng kamao ay naduraj halos sa mismong sandali ng pagtatagpo, na nagpadala ng mga alon ng asul na enerhiya na sumasabog sa lahat ng direksyon, habang ang itim na selyo naman ay patuloy sa pagbagsak mula sa itaas. Nagpakawala si Hanli ng isang dumadagandong na angle habang ang mga kalamnan sa kanyang katawan ay bumukol, at kinuha niya ang kanyang anyo bilang isang giant mountain ape bago itinulak ang itim na selyo gamit ang kanyang dalawang kamay. Ang itim na selyo ay biglang lumaki ng ilang beses sa orihinal nitong laki bago bumagsak sa mga palad ng mga kamay ni Hanli, at naramdaman niya na tila ba dinudurog siya sa ilalim ng 1,000 bundok. Kahit sa taglay niyang pisikal na lakas sa kasalukuyan, ang selyo ay imposibleng mapigilan, at natagpuan niya ang kanyang sarili na pilit na ibinabalik sa loob ng nagninangas na bulkan. Doon lamang niya napagtanto na ang selyo ay hindi naaapektuhan ng kanyang mga lakas ng batas ng oras dahil lamang sa ang lakas na nakapaloob dito ay masyadong dambuhala, hanggang sa punto na kaya nitong maapektuhan ang espasyo sa paligid nito sa isang tiyak na antas. Kung wala ang kanyang mga lakas ng batas ng oras na nagpapabagal dito, ang itim na selyo ay babagsak lamang sa kanya ng may mas mabilis na bilis at mas malaking lakas. Sa mismong sandaling ito, isang paos na tinig ang umalangaw-ngaw sa malapit. Mga lakas ng batas ng oras at isang tunay na spirit bloodline. Kahanga-hanga, hindi katakataka na ng ahas kang palihim na pumasok sa Rashome area. Sino ka? Nagmula ka ba sa Reincarnation Region o sa Heavenly Court? Nahihirapan si Hanli na pigilan ang dambuhalang itim na selyo at ang mga nakapalibot na apoy ng karmic fire habang tumitingala siya upang makahanap ng isang figure na lumulutang ng isang talampakan sa hangin sa ibabaw ng tulay sa itaas. Ang figure ay nakasuot ng isang itim na roba na naglalabas ng isang malabong kislap, at may isang kakaibang mataas na sombrero sa kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay labis na mapatla, ngunit ang kanyang mga balintataw ay may kulay na napakadilim na abo, mas madilim pa kaysa sa kay Moyu. Ang kanyang itsura ay medyo pambabae, effeminate, at hindi tulad ng malalamig na ekspresyon na karaniwang nakikita sa mga mukha ng iba pang mga nilalang na infernal. Mayroong isang malabong ngiti sa kanyang mukha, na nagdulot kay Hanli ng isang pakiramdam ng pagkasuklem. Ang pinakanakababahalo para sa kanya ay ang katotohanan na ang nilalang na infernal na ito ay isang great encompassment cultivator. Nakatayo sa likuran niya ang isang pares ng mga kakaibang nilalang na may mga sungay ng baka, bullhorns, sa kanilang mga ulo, at pareho silang ganap na walang anumang ekspresyon. Ang dalawang nilalang ay nagmula sa parehong tribo katulad ng mga nilalang na nakita ni Hanli sa loob ng mga kuta ng pagpino ng manika, maliban na lamang na ang dalawang ito ay malinaw na mga tapos ng produkto. May mga hugis na puting buto na nakausli mula sa kanilang mga bisig at balikat, at mga itim na kedena ang nakapulupot sa kanilang mga kamay. Sa kabilang dulo ng mga kedena ay ang isa pang figure na ganap ng natatalyan, at ito ay walang iba kundi si Fox Tatlo. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay mahigpit na nakapikit, at hindi malinaw kung siya ba ay patay na o buhay pa. Mayroong 7 o 8 may abal o rayong infernal servant sa malapit na humahawak sa parehong mga itim na kedena, at bumuo sila ng isang pagkubkob sa paligid ni Shi Chuankong. Ang mga infernal servant na ito ay iba sa mga nakita ni Hanli hanggang sa puntong ito dahil ang mga kaliskis sa kanilang mga mukha ay kulay itim sa halip na kulay abo, at mayroong isang malaking butas sa bawat isa sa kanilang mga dibdib kung saan sa loob ay may mga bola ng nagbabagang mga apoy ng karmic fire. Binitawan ng mga infernal servant ang mga kedena sa kanilang mga kamay, at mga apoy ng karmic fire ang lumitaw sa ibabaw ng mga ito habang nagtatagpo sila mula sa lahat ng direksyon upang bumuo ng isang bilog na hola, spherical cage, sa paligid ni Shi Chuankong, na pinatutugtog ang mga kwerdas ng kanyang pilak na alpa upang magpakawala ng isang spatial barrier na nagpapanatili sa mga itim na kedena sa labas.
Dalawa sa mga may abal-orayong infernal servant ang lumutang pasulong nang makita ito, na lumalapit sa bilog na hall habang ang isang serye ng mga kakaibang runes ay lumitaw sa paligid ng mga apoy ng karmic fire sa kanilang mga dibdib, pagkatapos nito ay sumabog ng marahas ang mga apoy. Isang bugzo ng dambuhalang shockwaves ang sumabog pasulong, na agad na nagpatalsik at nagpadurog sa spatial barrier sa paligid ni Sichuan-kong. Hindi kalayuan sa kanya, ang mga bisig ni Bailian ay ganap ng naging kulay itim, habang ang kanyang mga kamay naman ay nagbagong anyo bilang isang pares ng malalaking kaliskis ng dragon claws, na mayroon ding mga itim na apoy na nagliliyab sa ibabaw ng mga ito. Malinaw na napilitan siyang pakawalan ng kanyang karmic fire sa muling pagkakataon matapos itong supulan sa loob ng mahabang panahon. Kataliwas kay Sichuan-kong, iisa lamang ang kanyang kalaban, ngunit natigilan si Han Li sa nakitang kalaban na ito dahil ito ay walang iba kundi si Su Liu. Sa sandaling ito, ang aura ni Su Liu ay hindi man lang kahawig ng sa isang true immortal, at ang kanyang kasuotan ng baluti ay naglaho na rin, na nag-iiwan sa kanyang itaas na bahagi ng katawan na hubad. Mayroong isang serye ng mga kakilakilabot na sugat sa kanyang katawan, at isang butas din ang hinukay sa kanyang dibdib, na nakabaon sa loob nito ang isang bakal na bola na tadtad ng mga runes at nagliliyab sa mga apoy ng karmic fire. Mayroon ding dalawang itim na kedena ang ganap na bumaybay sa kanyang dalawang bisig bago lumabas sa mga palad ng kanyang mga kamay, at nakakonekta sa mga dulo ng mga kedena ang isang itim na dobleng talim na palakol, double-edged axe, at isang chain mace. Napansin ni Han Li na ang mga mata ni Su Liu ay ganap ng mapusyaw at walang kislap, at ang kanyang mga balintataw ay naging kulay abo, katulad ng mga balintataw ng isang gray immortal.